Ang nag-iisang bata sa mundo na magpaparamdam sa'yo ng matinding nerbiyos dahil sa lakas at bigat na dala nitong presensya na dinaig pa ang King of Sapin kapag nakikipag-usap, na kahit ang mga makapangyarihang mage ay hindi makakatanggi kapag siya ay nagsalita na. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! Matapos pakawalan ni Arthur ang isang atake na parang isang ganap na mage, sa kabila na ang ating bida ay isa pang 8 years old na bata, nagulat ang direktor at founder ng Sires Academy at napangiti na para bang dito niya na-realize na tama nga talaga ang sinabi ni Vincent sa kanya, especially ang batang ito. Kaagad nag-cast ng whirlwind magic spell si Director Goodsky sa pamamagitan ng paggamit niya ng wind elemental magic upang durugin ang mga batong atake ng ating bida, at ipinakita na parang gagawa ulit ito ng spell, kaya napansin kaagad ni Arthur, ngunit hindi niya inasahang ganun kabilis ang reaksyon ng kapangyarihan nito, kung saan parang bomba na sumabog lang naman ang mga bato na bumalik sa kanya. Kaya gamit ang Earth Elemental Magic, ginamit niya ito sa mga paa niya upang pigilan ng impact ng katawan sa lakas ng hangin na pinakawalan ng direktor, ngunit ipinakita rin na may Wind Elemental Magic sa kaliwang braso ni Arthur, kung saan mabilis nakapag-dash ang ating bida habang daladala ang napakalakas na hangin na nasa kaliwang kamay upang pakawalan towards Director Goodsky. Walang takot na lumipad ang ating bida, habang ang depensa ng direktor ay isang ipu-ipo na sobrang lakas na umiikot sa kinatatayuan niya, ngunit kahit na muntikan pa rin siyang naabot ni Arthur na sobrang niyang ikinagulat, kaya nag-unleash siya ng another magic spell upang patalsikin ng ating bida na parang impact dial sa lakas ng air pressure na tinamo ni Arthur. Tumalsik na parang bala ang ating bida sa lakas ng impact, ngunit sa moment na ito, ginamit ni Arthur ang wind element upang i-reduce ang impact at earth element naman para manatili sa ere. Kung kaya't kumuha lang naman siya ng malaking bitak na bato sa floor upang dito mag-stop at huminga muna ng malalim. Napagrabe ang ating bida sa kanyang isipan dahil kahit lahat ng training na pinagdaanan niya kay Varian, hirap pa rin siyang pagsabayin ng earth and wind elements compare sa fire and water elements, kaya kailangan niya mag-focus, kung saan sumabog at nadurog lang naman ang batong tinungtungan ni Arthur para muling mag-dash towards Director Cynthia Goodsky. Napangiti na lamang ang direktor na para bang nababasa niya na kung ano ang magiging next move ni Arthur, kung kaya gamit ang mala-flawless na gesture ng mga kamay niya, lumikha siya ng isang magic spell na sobrang ikinagulat ng ating bida dahil isang napakalakas na tornado ang kanyang pinakawalan, kung saan napakross defense ang ating bida at kahit ang mga nanunood ay hindi nakaligtas sa lakas ng hangin na pinakawalan ng direktor. Umatras muna ang ating bida na parang pusang humahawak sa floor, at habang umiikot ang depensa ng direktor, napansin ni Arthur na gumagawa na naman ng chant itong si Director Goodsky, at nagulat na lamang siya dahil tapos na nitong malikha ang magic spell sa kanyang kamay, at hindi lang isa kundi 4 na maliit na ipo-ipo ang lumilipad ngayon sa mga daliri ng direktor, kung saan pinakawalan lang naman niya ito, at in instant 4 na mga naglalaki ang tornado ang lumitaw papunta kay Arthur. Hindi nagpatinag ang ating bida at plano niyang mag-conjure ng wind in a opposite rotation upang i-deflect ang 4 na mga naglalakihang tornado, kung saan buong lakas na winasak ni Arthur isa-isa ang mga tornadong dumaan sa kanya, ngunit sa kabila nito nagkapunit-punit pa rin ang damit niya hanggang sa nagawa talagang wasakin ng ating bida ang pang-4 na tornado. Napangiti na lamang si Director Cynthia Goodsky at napasabing impressive. Ngunit ang ating bida ay hindi na umatake sa kabila ng tagumpay naman nitong nawasak ang 4 na tornado. Ito ay dahil ang dami na palang tornado magic spell na nalikha ng direktor at handa niya itong pakawalan anytime. So kaya pala hindi na nag-react itong si Arthur. Sinabi nga ng direktor na nakakamangha si Arthur, ngunit masyado itong overconfident sa sariling kakayahan na harapin ng kalaban ng sabayan. However, all in all, ang display ng magical power nito at combat ability ay napaka-exceptional. Itinuon ng direktor ang kanyang hintuturo kay Arthur at sinabing ito ang magiging huling pagsubok niya ng wikang pangdagdag puntos ko para sa'yo, kung saan biglang nagkaroon ng parang barrier sa kinatatayuan ni Arthur at narinig niya ang napakalakas na ingay na siya lang ang nakakarinig, na siyang nagpa-realize ng ating bida na ito ay sound magic. Isa palang deviant ang matandang to.
Napatawa na lamang ang direktor na iniwan si Arthur na napayuko pa rin sa sakit ng kanyang tainga at pangiti niyang sinabi kay Ray na pumasa si Arthur sa buong pagsusulit. At sa ipinakita daw ng galing at husay ni Arthur sa paggamit ng wind magic, tinutokso daw siyang turuan niya mismo ang batang ito sa pangangalaga niya. Subalit hindi pinakinggan ni Ray ang kanyang mga sinasabi dahil gulat na gulat pa rin ito kung kailan natutunan ni Arthur ang paggamit ng wind magic at earth magic as well. Kaya na-confuse ang direktor kung ano ang ibig sabihin ng as well. Nasa shocking moment pa rin si Vincent na ipinaliwanag na ang ginamit na magic ni Arthur kahapon ay ang fire magic at lightning magic. Kaya nga dinala niya ito sa isang open space na simentadong courtyard dahil nasunog ang mga damuhan kahapon. Kaya hindi nakapagsalita sa sobrang gulat ang direktor na napawikang ang ibig bang sabihin ni Vincent na capable ng batang ito na kontrolin ang tatlong elements at isa ay deviant level. Kalmadong sinabi ni Arthur na wikang actually apat. Mayroon siyang elemental affinity sa apat na elements habang ipinapakita ng ating bida sa kanyang kamay ang apat na elements. Parang hihimatayin ng direktor nang nalaman nito. Buti na lang na solution ni Ray kaya napatawa na lamang si Ray na tinanong kung okay lang ba si Madam Direktor at okay lang naman daw siya at na-realize niyang napakalakas pala ng batang to. Perhaps magiging pinakamalakas in the future. Sinabi ni Arthur na sinettle niya ang kanyang pamilya, humingi siya ng apology sa pagtatago niya ng sekreto, kaya napangiti na lamang si Alice na nakikiusap na no more secrets na itong si Arthur. Ngunit sumisikip daw ang dibdib ng ating bida na narinig ang sinabi ng kanyang ina dahil sa kaloob-looban niya, hindi niya ito maipapangako. Pagkatapos ayos na ang lahat, masaya na silang nagtipon-tipon matapos ang laban. Ngunit kalmadong nilapitan ng direktor si Arthur at hinawakan ng balikat upang gumawa ng barrier para sa kaniyang dalawa. Kaya nagulat na lamang ang lahat nang na-realize na hindi sila makalapit. Sinabi ng direktor na hindi sila maririnig habang naka-activate ang spell, kaya maaaring magsalita si Arthur ng malaya sa kanyang isipan. Napangiti ang ating bida at sinabi na ang totoo na kaya niya ipinakita ang kanyang mga abilities ay dahil may dalawang bagay na meron si Director Goodsky na kailangan niya. At ito nga ay ang power at influence. Sinabi ni Arthur na protektahan ng direktor ang kanyang pamilya hanggang sa maging sapat ang kanyang lakas para siya na mismo ang gagawa nito pagdating ng panahon. Kaya hindi lang siya papasok sa academy ng direktor kundi ikukonsider din niya itong si Cynthia Goodsky na kanyang tagapagligtas. Napaha ang direktor sa narinig niya kay Arthur at hindi siya makapaniwalang gumawa ng one-sided deal ang batang ito na kahit ang hari at reyna ng Kingdom of Sapin ay walang lakas na loob na gawin nito sa kanya. Napangiting sagot naman ng ating bida, well, pwede mo naman talaga kung i-compare sa hari at reyna ng Kingdom of Sapin dahil mas aware siya sa potential na meron siya in the future at ganun din ang tiwala niya para sa direktor ng Cyrus Academy. Dagdag pa ni Arthur na ang kaso sa pagtatapos ng deal na ito ay kailangan munang maghintay hanggang sa actual na siyang makapag-attend sa academy ng direktor. Mayroon kasi siyang pinangakuan na someone importante sa kanya na kailangan niyang mag-live life to the fullest. At sa tingin niya ang pag-attend ng Cyrus Academy sa tamang edad ang dapat niyang gawin. Kaya napahawak bibig ang direktor dahil over 3 years pa mula ngayon bago ito makapag-aral sa Cyrus Academy. Kaya tinanong niya kung ano ang plano ni Arthur sa 3 taon. Huminga ng malalim ang ating bida na minamasdan si Ray at Alice at sinabi na hindi pa niya ito sinasabi sa kanyang pamilya na nakapag-decide siya na gusto niyang lumabas para maranasan ang buhay adventurer. Eto na mga lods, ang pinakamaangas na wanted poster ni Luffy, ang 3 billion bounty, Sun God Nika. Bagong design natin to mga lods, ang design na sobrang simple subalit napakaangas. Front design natin mga lods, another unique One Piece logo. At ang back design, ang wanted poster ni Luffy na may 3 billion bounty. Lahat ng order natin mga lods may freebie sticker. Available na ang design na ito sa ating Shopee store at TikTok shop. Ang link ay nasa comment section. Pagkatapos parang sasabog na ang kanilang kwarto sa sobrang laki ng boses ni Alice na hindi siya pumapayag. Kaya habang ginaguide ni Vincent si Director Goodsky papalabas, na-realize niya na mukhang nagsisimula na sila. Parang trompa ang boses ni Alice na tumatalak kay Arthur. Nakakabalik lang daw nito matapos nilang akalaing patay na, tapos ngayon sasabihin gusto na namang lumabas ulit para ipahamak ang sarili, kaya pasigaw nitong sinabing nope over my dead body. Habang ang bata na si Ellie ay napaluhan na napasabing huwag ka nang magalit mama.
Mahinahon na sinabi ni Ray na hindi naman siya agree siya kay Arthur na maging isang adventurer. Pero mas mabuting pakinggan muna nila ang side nito. Bumurak na naman yung bunganga ni Alice na napasabing papaano itong nagawang sabihin ni Ray matapos ang kanilang pinagdaan ng hirap doon. Kung saan hindi na talaga napigilan ni Alice ang kanyang emosyon at napaiyak na lamang sa kanyang nararamdaman. Hinawakan ni Arthur ang kamay ng kanyang ina at sinabing hindi naman niya plano na umalis kaagad. Gusto niya munang mag-spend time sa kanyang pamilya ng ilang buwan. Alam naman niyang kakarating lang niya dito pero matapos ang pananatili niya sa Kingdom of Eleanor, marami siyang gustong puntahan sa Sapin at sa iba pang bahagi ng Dikatin dahil gusto rin niyang maranasan ng excitement nung naging adventurer ang kanyang mga magulang. Sinabi ni Ray na alam niya kung ano ang nararamdaman ni Arthur dahil naramdaman din niya ito noon nung na-awake siya as teenager. Ngunit may dahilan din si Alice para mag-alala dahil kahit gaano pa ito kalakas, ang buhay ng isang adventurer ay napakamapanganib at unpredictable. May biglang naisip ang ating bida na what if mayroon siyang supervisor o guardian man lang na makakasama niya. Nawika naman ni Alice kahit na. Ngunit napatugon nitong si Ray na mukhang isa yung magandang idea. Kaya nag-grab tuloy ang puwilyo niya at nag-ala Dracula na nga itong si Alice na nagalit kay Ray dahil hindi siya makapaniwalang sinusuportahan niya itong si Arthur at hindi siya papayag na ipapadala niya ang kanyang anak sa labas ng 3 taon. Parang nawalan ng kaluluwa si Ray sa ginawa ni Alice. Kaya napangiti na lamang si Arthur at sinabing wala naman siyang sinasabing lumayo siya ng 3 taon. Plano niyang bumisita kada buwan o kahit sa pagitan ng bawat misyon. Ngunit itong si Alice ay napa-evil smile na napasabing talaga lang ha. Sinabi ni Alice kay Ray na hindi niya kinokonsente itong si Arthur ngunit gusto niyang malaman kung bakit gusto ni Ray na maging adventurer itong si Arthur dahil mas maganda namang papasok muna sa paaralan bago lumabas at mag-adventurer. Kaya pangiting sinabi ni Arthur na kapag papasok siya sa school, sobrang laki ng gap niya sa mga kaklase niya. Gusto niyang magkaroon ng kaibigan doon ngunit sobrang hirap lalo na't ang layo ng edad niya sa mga kaklase niya. Tugon ni Alice, kung hindi naman kailangan ni Arthur na mag-school, tutulungan na lamang ang papa niya. Kung saan napa-agree na nga itong si Ray sa gustong gawin ni Arthur, kaya nagpasalamat ang ating bida sa kanyang ama. Kinaumagahan, sabay na kumain ng dalawang pamilya at napag-usapan nga ni Ray at Vincent ang mga bagong recruit nila na guards para sa auction house. Kaya napatanong ang ating bida kung anong gagawin nila ngayong araw. Tugon ni Tabitha na siya at si Alice ay may aasikasuhin sa bayan para sa paghahanda ng nalalapit na event sa Hell's Auction House at isasama nila si Lelia at Ellie at maaari ding sumama si Arthur kung gugustuhin ito. Kaya nakapag-decide ang ating bida na manatili na lamang sa bahay. Napaubos si Vincent na napatanong kung nasettle na ba nila si Arthur kagabi. Kaya agad napasagot si Alice na nagkasundo na silang hayaan si Arthur na mag-adventure in a certain condition. Natanong naman ni Tabitha anong mga kondisyon naman yan. Sinabi ni Ray na mayroon silang 3 kondisyon kay Arthur. Na una, maghintay muna ito hanggang sa dumating ang kaarawan nito in 3 months. Pangalawa, dapat mayroon itong guardian during mission times. At pangatlo, dapat bibisita ito sa kanila at least once in a month. At saka alam naman niyang matalino ang anak niya at kaya na nitong i-manage ang sarili. Napakamot sa mukha si Vincent na napasabing yun lang. Na wikang, naisip niyo ba kung sino ang magiging guardian ni Arthur? May guardian bang kaya siyang bantayan? O baka si Arthur pa ang magbabantay sa kanya? Kaya napatawan na lamang ang lahat nang na-realize, oo nga no? Biglang may naisip si Ray at naisipan niya na daw kung sino. At ito nga ay wala ng iba ang Twin Horn. Paparating na daw ang Twin Horn dito matapos ang isang dungeon expedition. Nalaman daw niya ito dahil nakakuha siya ng message from Adventurer Guild na sinabing babalik na daw ang Twin Horn 2 buwan mula dito. Kaya pwede nilang isama si Arthur. Kaya napakamao nga ang ating bida nang nalamang ang Twin Horn ang makakasama niya sa pagiging adventurer. At naalala nga niya mga membro nito na sina Jasmine, Dorden, Angela, Adam at Helen na napasabing I'll see you soon, Twin Horn. Pagkatapos habang nasa opisina itong si Vincent, bigla niyang narinig na may kumakatok. Ngunit sa pagbukas niya ng pintuan ay si Arthur pala. Kaya tinanong niya ito kung bakit hindi ito sumama sa kanyang ama doon sa auction house. Uwi ka ng ating bida. Actually, naparito talaga ako upang kausapin si Vincent regarding sa isang importanteng bagay. Maaari ba akong pumasok? Kaya nagulat na lamang si Vincent dahil parang nakipag-usap ang batang ito na parang kaedad lang sila.
Pagkatapos, lumipat ang eksena kay Tabitha at Alice na naghahanap ng decoration para sa 10 years anniversary ng Hell's Auction House. Ngunit napansin ni Lelia na parang malungkot nga itong si Ellie kaya pinupok niya ang mukha nito na tinatanong kung bakit nakasimangot si Ellie. Tugon ng bata, hindi sumama ang kanyang brother sa shopping. Kaya umaacting namang malungkot itong si Lilia na sa tingin daw niya, hindi siya importante para kay Ellie dahil may brother na ito. Kaya paliwanag ni Ellie, no, Lelia is Lelia and brother is brother. Ngunit hindi pa talaga tapos kaka-acting itong si Lelia dahil sabi daw ni Ellie noon mahal daw siya nito. Ngunit ngayon mayroon na itong brother, itatapon na lamang siya. Kung saan nakatikim tuloy itong si Lilia ng isang hampas sa ulo mula kay Tabitha. Nagalit na sinabing, bakit mo laging ginaganyan si Ellie? Wika ni Lelia na tinutokso lang naman niya si Ellie dahil lagi nitong iniisip si Arthur. Kaya napatugon nitong si Tabitha na talaga lang ha. Dahil para sa kanya, mukhang hindi lang ata si Ellie ang laging iniisip si Arthur. Hindi kaya may first crush na ang anak niya? Kaya nahiya tuloy itong si Lilia at sinabihan niyang werdo ang mama niya. At napasabing, sabi daw nito noon, ang mga batang katulad niya ay hindi pa pwedeng maging isang mage. Kaya nainis na siya sa kakahintay na magkaroon ng awakening. Ngunit itong si Arthur, isa ng mage at mas malakas pa compare sa mga matatanda. Kaya namula tuloy si Lilia dahil hindi fair ang ganon. Gusto din niyang maging mage para sumaya naman ang mga magulang niya. Nagkatinginan na lamang ang dalawang ina at ipinaliwanag ni Alice na alam niyang mahirap ngunit hindi dapat i-compare ni Lilia ang sarili kay Arthur. Sigurado siyang may mga kaibigan din si Lilia na bata sa paaralan, ngunit si Arthur ay naiiba. Tanong ni Lilia kung paano namang lumakas si Arthur ng ganon, anong ginawa nila. Tugon ni Alice na aside sa kahoy na espada na itinuro ni Mr. Lee Wayne, yun lang yung ginawa nila at wala silang ginawa na iba na sobrang ikinagulat naman ni Tabitha dahil papanong nangyari yon. Napaka-gifted naman ng batang yon at mukhang may story ata silang nakaligtaan na hindi pa nila alam. Wika ni Alice na wala na. Sobra siyang nagpapasalamat sa ginawa ng kabutihan ng Hellstey family para sa kanyang pamilya. Kaya ang totoo, siya at si Ray ay alam nilang may tinatagong sekreto si Arthur. Napatanong si Tabitha kung bakit naman hindi nila tinanong kung paano ito lumakas ng ganon. At kahit noon pa, nung umatake ang mga bandits, sobrang husay na nito sa paggamit ng espada na curious lang siya dahil sigurado siyang si Alice at Ray ay gustong malaman ang mga bagay na to. Wika ni Alice, syempre gusto niya, subalit naniniwala siyang mayroon itong good reason kung bakit hindi nito sinabi ang lahat. Gusto niyang bigyan ng space si Arthur at suportahan na lamang hanggang sa magiging komportable na itong sabihin ng lahat sa kanyang mga magulang. Kaya napa-deep breath na lamang si Tabitha at nagpatuloy na lamang sila sa paghahanap ng decoration. Samantalang patuloy pa rin ang pagmamatsyag ng isang misteryosong tao at kaagad itong pumunta sa liblib na lugar upang mag-report na i-inform kay Lord Sebastian na wala ngayon ng Mana Beast sa araw na to. Hindi siya gaanong nakalapit dahil mayroong isang mage from Cyrus Academy na nagbabantay. At sa tingin ko mga lods, utos yun ni Director Cynthia Goodsky since may kasunduan nga sila ni Arthur. Dagdag pa nito na sa tingin niya ang batang lalaki ang nagmamay-ari sa Mana Beast. Kaya most likely a-attend dito sa ika-10 anibersaryo ng Hellstey Auction event. Kung kaya gamit ang mga bricks ng mga kabahayan, ginawa niya itong hagdanan upang puntahan kaagad si Lord Sebastian. Pagkatapos, lumipat ang eksena kung saan pinagpapawisan nga itong si Vincent na napaisip kung anong klaseng sitwasyon na meron siya ngayon. Habang ang ating bida ay kalmado lamang na umiinom ng tea at napakaklase ng posture nito mga lods kahit sa pag-inom lang ng tsaa. Biglang may napansin si Vincent at napaisip kung anong klaseng 8 years old ang batang ito. Bakit may kakaibang strong presence ang batang ito na kahit ang King of Sapin ay hindi siya nakaramdam ng ganitong klaseng nerbiyos. Nagpasalamat si Arthur sa tea na ibinigay sa kanya. Ngunit itong si Vincent ay napansin na sobrang iba na ni Arthur compare kapag nandyan ang kanyang pamilya kaya naisip niya kung ito ba ang tunay na ugali ng batang ito. Napa of course si Vincent na pinagpapawisan at sinabi ni Arthur na ang dahilan ng biglaang pag-abala niya dito ay dahil may gusto sana siyang hilingin na kuhanin siya ng mga bagay para sa kanya. Seryosong napatanong si Vincent kung ano ang mga items na to. Wika ni Arthur na gusto niyang magkaroon ng protective cloak at mas prefer niyang may hoodie, dissenting espada na fit sa size niya at maskara na capable na baguhin ang boses niya.
Tugon ni Vincent na walang problema sa kanyang clock. Subalit ang maskara na capable baguhin ng boses ay makukuha lang ito sa mga artificer na isang deviant sound mage ang probabling makakalikha lang nito. But don't worry, susubukan niyang humanap. Ngunit sa isipan ni Vincent ay napateka lang muna siya sa sarili kung bakit desidido siyang bigyan ng batang ito. Lunod siya sa trabaho dahil sa paparating na anniversary event. Nagpasalamat ang ating bida at sinabi na bilang kabayaran, since wala siyang pera, may naisip siyang paraan para masuklian ang tulong ni Vincent. Tugon ni Vincent na hindi na kailangan dahil ang ama nito ay sobrang laki na ang naitulong sa kanya mula nung nagsimula itong magtrabaho para sa auction house. Dahil ang training na pinoprovide nito sa lahat ng kanyang guards, ang nakawan at awayan sa loob ng auction house ay bumaba mula noon. Sinabi ni Arthur na gusto pa rin niyang tumulong dahil ito ang gusto niyang gawin. Dahil since gusto niyang tulungan ng kapatid niya na magkaroon ng awakening sa method na recently lang niya nadiskubrihan, kung kaya't habang tinutulungan niya ang kanyang kapatid, tutulungan din niya si Lilia na magkaroon ng awakening. Kaya sobrang nagulat nga itong si Vincent sa kanyang narinig. Paliwanag ni Arthur na alam niyang si Vincent at ang kanyang asawa ay hindi mga mage, kaya naniniwala siyang matutulungan niya ang anak nito na magkaroon ng awakening as a mage at makakapasok sa Cyrus Academy. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sanang kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!